mga Lodi, for today's video mga Lodi, ito ay tungkol sa ating Monstera plant or Adansonii monstera. Ayan mga Lods. At bago yan mga Lodi, huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel at Ens Life Vlog mga Lods. At pakihit na rin ng notification bell button para lagi kayong updated kapag meron tayong upload na video mga Lods. Pasensya naman sa aking mata mga Lods. Minsan tumitingin ako dito sa gilid. Nalilito pa talaga ako. Dapat pala ay dito ako sa camera. Nandyan pala ang camera. Ayan. So ayan mga Lods. Maraming salamat sa nakisilip, nanood. Salamat sa inyong suporta mga Lodi. So ayan mga Lodi. Simula na tayo. Ito ang aking Adansonii mga Lods. Tingnan niyo. Nag-propagate ako ng mga halos 2 months na yata ang nakaraan mga Lods. Ayan, tingnan nyo. Siya ay mga bago ng dahon. Ayan, nabuhay na siya mga Lods. Tinanggal ko na yung old na dahon. Meron pang isa na tira. Ayan, medyo malaki-laki siya ang dahon. Ayan, ang old na dahon. Mga 2 months na yata to bago ko na itanim. 2 months or 3 months. Hindi ko kasi nalagyan ng date kung kailan ko na-propag. Pero mga ganon, siguro mga 2 months to 3 months ang edad nito. Ayan, itong mga 6 na dahon ay mga bago na siya mga Lodi. Ang aking Adansonii ay mabilis lang siyang buhayin mga Lods. Magkakat ka lang. Ayan, diligan mo kapag kailangan na, huwag mong diligan kapag basa pa mga Lodi kasi hindi pa siya stable, baka magrarat. Ayun. Kadalasan kapag bagong cuttings pa lang mga Lodi, kailangan talaga antayin mo munang medyo magdra-dry ng konti ang soil ng iyong mga halaman para maiwasan nating magrarat ang mga ugat kasi hindi pa siya masyadong maraming ugat. Kasi kadalasan yung mga halaman na marami ng ugat, hindi na siya natatablan ng rat kasi napaka-stable na. At syempre wag nyong damihan ng soil kapag medyo ayan ganito tulad dito, maliit lang naman siya. Wag nyong lakihan ang pot mga Lods kasi matagal matuyo ang soil niyan. So may tendency talaga na magrarat kahit stable na ang mga roots niya kasi malaki naman kasi ang paso. Dapat nasa tamang paso lang kapag gaano kalaki ang iyong halaman. So ayan mga Lods, tingnan nyo ang Adansonii ay meron siyang mga butas-butas. Alam nyo ba na ang Adansonii pala mga Lods ay isa din siya sa pasok siya sa pongsoy. Tamang bigkas, pongsoy. So yun, pasensya na kayo mga Lods. Basta pasok siya sa pampaswerte mga Lodi. Ayan, dahil sa kanyang mga butas-butas na dahon mga Lods. Ayan, tingnan niyo mga Lods, ang ganda. Ayan, diba mga Lods, ang ganda. Nagdadala siya ng positive energy at tinatanggal din niya mga negative energy mga Lods. Ito daw ay nakakatulong na maging good mood ang ating mga pag-iisip. So ganon, nagdadala siya ng swerte sa ating bahay. Pero syempre, kailangan din yan ng ating gabay para magkaroon talaga tayo ng swerte sa buhay. Huwag nating iasa sa halaman na kusang dadating ang swerte. So diba? Ito lamang ay pangdagdag na pampagana ng ating buhay na baka naman tayo ay siswertihin dahil ito ay pampaswerte. So ayan mga Lods, maganda ang Adansonii kasi din tumutulong din niyang maglinis sa loob ng bahay ko, maglinis ng hangin kasi kapag merong hangin dyan sa loob ng bahay na meron na palang mga chemicals na dumidikit sa hangin na hindi naman nakakalabas sa ating bahay, nasa loob ng yung mga rooms, sa mga kitchen, sa sala, ayun. Itong Adansonii nakakatulong din yan na sila nang mag-absorb ng mga toxins na nandyan sa loob ng ating bahay na hindi nakalabas.
'Di ba mga lods? So, ayan mga lods. Nakakatulong sila mag-absorb ng mga toxins. At, huwag nyo ring, kapag meron kayong mga bata, mga lods, iiwas nyo rin yan sa mga bata. Ilagay nyo sa medyo mataas na bahagi. Kasi ang Adansonii ay toxic siya mga lods. Hindi naman siya nakakamatay, pero nakakasama talaga sa ating katawan kapag na-consume natin siya. Pero tayong matatanda na, hindi naman tayo syempre kakain ng dahon. Kaya okay lang yan na ilagay natin sa table, sa gilid ng mga furnitures. Ayan, i-display natin siya. Pero meron kang bata, ilagay mo siya sa medyo mataas na bahagi ng mga bawat sulok-sulok ng iyong bahay mga lods, para hindi kakainin ng mga bata. At syempre din sa inyong mga hayop, kapag meron kayong hayop, syempre toxic din yan sa hayop mga lods. Pero hindi naman daw siya nakakamatay talaga, pero mas mabuting iwasan natin na hindi yan makonsume ng mga hayop natin. So ayan yung Adansonii mga lods. Kahit ganon, toxic siya, pero pampaswerte siya. So, ayan lang ang bago kong nalalaman sa Adansonii mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga lods. Hanggang sa susunod na video po. Maraming salamat. Bye-bye!